We have a new series. Simple lang ang premise nito. Since this is an educational YouTube channel, kailangang i-promote natin ang continuous learning. Kaya importanteng tignan ulit ang mga past videos at i-correct ang mga dapat i-correct, i-clarify ang mga dapat i-clarify, at i-update ang mga dapat i-update. Dito sa ating first review session, naisipan kong math ang topic dahil akma ito sa aking pinakaunang video. Lahat-lahat 17,576 times 10,000 equals 175,760,000. Less than the total combinations ang actual na ginagamit sa mga plate numbers. Isipin mo may mga 3-letter words na not for kids. O di kaya naman number combinations na sa kultura natin may dalang kamalasan. So ang mga ito ay wala sa database ng LTO. Pero even still, di naman ganun karami ang mga ito at nagre-range pa din sa 100 million ang total na pwedeng maging plate numbers. 42 na tupi lang ang kailangan bago maabot ang buwan. Wala pang nakakagawa nito obviously dahil kailangan mo ng napakalaking papel at matibay din para di ka agad masira. Ayon sa Guinness Book of World Records, ang pinakamaraming tupi na nagawa ng tao ay 12. So we're a fourth of the way there. 103 na tupi naman ang kailangan para maabot ang pinaka-boundary ng observable universe. I think diameter ng observable universe ang ginamit ko dito when in fact mas akmang gamitin ang radius. Ang radius ng current observable universe ay 4.4 times 10 to the 23. Kaya kahit mga 82 na tupi lang ang kailangan. And knowing na 0 degrees sa Sayin noon, automatic na ang angle between Alexandria and Sayin mula sa center ng Earth ay 7.2 degrees din. So, I-elaborate natin ang theorem na ito. Trigonometry says na kapag may two parallel lines at may nag-cross na linya sa kanilang dalawa, expected na equal ang angles na makikreate nito. Ito ang diagram. Mas madali siguro maiintindihan pag sinimulan sa 90 degrees ang nabuong mga angles. Parang ganito. Kahit i-rotate mo yung nagko-cross na linya, equal pa rin ang nakikreate nitong angle. kumbaga si Euler at Gauss ang Jordan at Kobe ng mathematics. I know, si Lebron dapat yan. Isang ambag ni Gauss na di mo aakalain ay related sa mundo ng Photoshop. Well, medyo joke lang. Pero sa mga gumagamit ng software na yun ay malamang na-apply nyo na minsan ang filter na Gaussian blur. Ang pangalan ng mathematician ay Gauss, pero somehow Gaussian ang bigkas ko sa Photoshop filter. It's a common mistake. Actually, hindi na nga siya mistake dahil maraming tao rin talaga ang nagbibigkas na Gaussian. Pero I want to be consistent, so Gaussian blur talaga yan. Ang ginawa niya na lang ay 101 times 50, which is the correct answer, 5,050. Not bad para sa isang batang laki sa hirap at pinalaki ng isang ina na di natutong bumasa. Let me put this on record. Hindi malinaw na kung si Gauss talaga ang nakadiscover at pinagmulan ng method pati na din yung kwento. May mga accounts kasi na ginagamit na ito centuries pa before Gauss. Pero according sa isang biography about sa kanya, madalas niya daw ikwento ito, lalo nung tumanda siya. Kung ano pa man, this is still a great story at knowing Gauss's mathematical mind, di naman nakakagulat kung nadiscover niya nga ito nung bata pa siya. 1,729 kasi ay ang result ng 10 cube plus 9 cube at ito rin ang sagot sa 12 cube plus 1 cube. At ito ang pinakamaliit na number na may ganyang quality. In math, dapat lahat ng rules ng theorems ay malinaw. In this case, di ko nalinaw na ang property na ito ng 1,729 ay para lang sa positive integers. Remember na kinukiba mga numbers, so pag sinama ang negative, may makukuha ko pang mas mababang number sa 1,729. Siyempre, pwedeng more than 3 prime factors tulad na lang ng 269,698 na may factors na 2, 11, 13, 17 at 41. Wow, di ko alam kung ano nangyari pero sobrang mali ng math. 2 times 11 times 13 times 17 times 41 ay equal sa 199,342. 2018 pa nga noong huling nakakita ng Mersenne primes. At malay mo this year, baka ikaw na ang makahanap ng pang 52.
Dahil kahit simpleng mamamayan lang at hindi mathematician, ay pwede mag-participate sa worldwide hunt na to. 2024 update, hindi pa din nahahanap ang pang 50-second na Mersenne Prime. So keep on looking. Ilan dito ay Germain, Cullen, Fibonacci, Gaussian, Happy Primes, Lucky Primes, Twin Primes, at sobrang dami pang iba. So aside nga sa mga Mersennes, may mga series pa ng prime numbers na may iba't ibang pangalan. Isa sa nabanggit ko ay ang Twin Primes. Ito ay mga pares ng prime numbers na dalawang numero lang ang pagitan. For example, 3 at 5 o 17 at 19 o 311 at 313. Related dito ay cousin primes. Dito naman ay 4 na numbers ang pagitan, 3 at 7 o 103 and 107. This begs the question, meron ba mga pares ng prime numbers na 6 ang pagitan? Well, meron. At ang tawag dito ay sexy primes. Mahirap nang makahanap ng mga twin, cousin at sexy primes dahil habang mas nalaki ang mga numbers, mas nalaki din ang mga prime gaps o yung mga pagitan ng prime numbers. So kung mananatili ang contestant sa pinili niyang door number 1, 33% lang din ang chance niya. Pero kung lilipat siya, magiging 67% na ang chance niyang manalo. Ni-round off ko ang mga figures to make it simpler. Pero just to be clear, ang 1 in 3 na probability ay equal sa 33.33333333%. Walang katapusan. Kaya ang 2 in 3 ay 33.333333% times 2 o 66.66666666%. And pag ni-round off, magiging 67%. Also, ang 33% na tinutukoy dito ay yung pinili mo na isang pinto out of the 3 options. At yung 67% ay para naman doon sa dalawang mong hindi pinili. Kaya nga advantageous sa contestant ang pagbubukas ng isang pinto. Kasi doon sa dalawang mong hindi pinili, alam mong isa doon ay kambing na. Hindi mo dapat pipiliin ang option na magpalit. Kasi doble ang chance mo manalo ng kotse. May isa pang explanation na di ko in-include sa video. Ito ay ang i-assume na 100 yung pinto. So same mechanic, pipili ng isang pinto ang contestant, tapos bubuksan ng host ang 98 na may lamang kambing. Sa tingin mo, mag-i-stay ka pa din ba sa pinili mo? O magsiswitch ka na dun sa nag-iisang pintong pilit iniwasan ng host? Well, ang A plus B plus C ay dapat daw divisible by 3. Para dito, mag-introduce ulit tayo ng isa pang letter. Y naman. Pinahaba ko pa yung proof, pero dito pa lang ay pwede na nating mapatunayan na yung A plus B plus C lang ang din nating i-check for divisibility. Kasi alam nating ang 99A at 9B ay parehas ng divisible sa 3. Kaparehas lang din ang proof ng 3 ang sa 9. Basically, papalitan mo lang ng 9 yung 3 and you will get the same result. As mentioned, we can use the same proof and simply enough, ang 99A at 9B ay divisible din sa 9. So again, yung A plus B plus C lang ang need nating i-check. So pwede nating i-equate ang X sa 1000A plus 100B plus 10C plus D. Binaligtad ko dapat yung order ng variables. So 1000D plus 100C plus 10B plus A. Para i-signify na pwede nating i-extend ang formula for numbers with more than 4 digits. Dahil kung gagamitin ang number line, ang pagitan ng 5 at negative 2 ay 7. In short, kung nag-work ang trick gamit ang 5, magwo-work din dapat ito sa negative 2. So kung papansinin, gagana din ang trick sa 12, negative 9, 19, and so on. Yun nga lang, di na efficient ang mga ito since malalaking numbers na ang need i-multiply. Kaya 5 and negative 2 lang ang ginagamit as shortcuts. And that's it for our first session. Marami pa tayong re-reviewin kaya balik ka for session 2.